Sa gabi ng December 1, 2010, si Staff Sergeant Nathan Pait ay nagmamadali sa kanyang pag-duty sa kanyang trabaho dahil late na siya. Hindi tumunog ang kanyang alarm clock na dati namang tumutunog ito. Gumising si Nathan ng 11 PM upang mag-shower at ginising pa niya ang kanyang asawa bago ito pumasok sa trabaho. Pumunta siya sa kanilang garahe at isusuot na ang kanyang uniform at paandarin na ang kanyang sasakyan, ngunit bigla na lang may malakas na tunog na baril ang umalingaw-ngaw. Tumakbo ang kanyang mga anak at ang kanyang misis at bigla silang napasigaw. Nakita nila si Nathan na duguan, maraming tama ng baril at delikado na ang kanyang lagay. Nathan, anong nangyayari sa'yo? Lumaban ka! Yan ang mga salita na lumabas sa bibig ni Mrs. Pait. Bandang 11:30 ay nakatanggap ang 911 ng tawag at ang sabi ng kanyang misis ay, Nabaril ang asawa ko. Duguan siya. Tulungan niyo siya. Yan ang sigaw ni Mrs. Pait. Sinabi ng dispatcher ng 911 na bigyan muna niya ng pangunang lunas ang kanyang asawa, pero walang response ang kanyang asawa. Dumating ang mga rescuer at ipinunta sa pinakamalapit na ospital. Ginawa ng doktor ang lahat ng kanyang magagawa, pero wala na talaga si Mr. Pait. Tinamaan kasi sa leeg ang 28 years old na si Nathan. Nagulat ang mga tao sa kanilang lugar kung bakit nangyari sa isang mabait at disiplinadong si Nathan Pait. Maraming tao ang nanlumo at naiyak sa kanyang pagkawala. Mga kaibigan, pamilya, at mga concerned citizen ay nag-aantay ng paliwanag sa mga pulis kung bakit ganon ang sinapit ni Nathan. Kaya ating alamin ang mga punot dulo at subukan nating bigyan ng paliwanag ang pangyayari. February 2, 1982, pinanganak si Nathan Joseph Villagomez Pait sa Tamuning, Guam. Ang Guam ay maliit na isla sa Pacific Ocean kaya sikat ito sa mga turista at ibang lahi. Si Nathan ay may pamilyang masaya at mapagmahal. May mga kapatid na lalaki na sina Matthew, Anthony Eric at isang babae na si Carmela. Ang mga bata ay palakaibigan, pero kakaiba si Nathan sa kanila dahil ni isa ay hindi nasangkot ito sa gulo gaya ng mga kapatid niya. Si Nathan ay matulungin at maalalahanin sa kanyang pamilya. Kahit sa pag-aaral ay mataas ang mga marka nito at palakaibigan pa siya. Gustong-gusto rin ni Nathan ang mag-surfing. Nakilala ni Nathan ang kanyang future wife sa paaralan sa South High School. Ito ay malapit lang sa Santa Rita. Nabigani si Nathan kay Michelle Ann Bandichak sa unang pagkikita nila. Ang dalawa ay naging magkaibigan muna, pero habang tumatagal ay lumalalim ang kanilang pagkakaibigan at natuloy ito sa pagkakaibigan. Iisa ang kanilang eskwelahan kaya sabay silang pumasok, ihanda ang kanilang mga gamit at hanggang sa pag-uwi ay magkasama sila. Noong si Michelle ay 16 years old, ang kanyang ina ay namatay kaya namulat ito sa responsibilidad para tulungan ang kanyang kapatid na si Melissa. Sinuportahan ni Nathan ang kanyang girlfriend na si Michelle. Tinuring niyang mga kapatid ang mga kapatid ni Michelle. After ng graduation ay nagpropose si Nathan kay Michelle at tinanggap naman ni Michelle. Hindi pa sila nagpakasal pero may basbas naman ito sa kanilang magulang kaya sinubukan nilang bumukod na o yung tinatawag nating live-in. Si Nathan ay nag-apply at naging receptionist sa isang hotel sa Guam. Nakaipon naman sila kahit paano pero gaya ng lahat ay mataas din ang mga pangarap nila para sa kanilang mga pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng anak na si Dion. Ang sahod ni Nathan ay kulang na. Kaya napaisip si Nathan na kung anong trabaho ang pwede sa kanya upang makapagbigay ng sapat na sahod at pangangailangan sa araw-araw. Dito ay sumanib na si Nathan sa Air Force. Pagkatapos ng graduation niya, ay na-assign sa Alaska si Nathan. Naiwan naman ang mag-ina pero may sapat na pera naman ang mga ito. Pagkatapos ng ilang taon ay natutupad na ang mga pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. Nasundan ng pangalawang anak na babae at ito ay si Nyera. Naging success si Nathan sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng 6 na taon ay nagpakasal na ang dalawa. Noong 2006, si Nathan ay nalipat sa Davis Mountain Military Base at na-promote siya sa posisyong leader ng mga armas sa Air Force. Naging instructor din siya sa Air Force. Mahal na mahal ni Nathan ang kanyang trabaho. Punong-puno ito ng dedikasyon. Noong 2007, nalipat si Nathan
at ang kanyang pamilya sa Nellis Air Base. Malapit lang ito sa Las Vegas, Nevada. Na-assign siya bilang Assistant Junior Officer ng mga maintenance combat ng aircraft. Lumaki naman ang pamilya ni Nathan dahil nagkaroon pa sila ng 2 anak na lalaki, sina Drusin at David. Nagustuhan nila ang Las Vegas dahil dito ay napag-isipan nilang lumipat dito at kumuha ng maluwang na bahay. 30 minuto lang ang biyahe mula sa airbase na pinagtatrabahuan ni Nathan. Tuwang-tuwa naman si Michelle sa pa-surprise ng kanyang asawa, pero dahil mahal ang tumira sa Vegas ay naka-organize at budget lahat ng gastos ng pamilya. Pagkalipas ng taon, ang pangangailangan ng pamilya ay lumalaki na. Hindi na kayang tumbasan ng sahod ni Nathan ang kanilang mga luho. Dito na nagsimula ang awayan ng mag-asawa. Naisip ni Nathan na kulang ang sahod, kaya kailangan pa niyang magtrabaho ng magtrabaho. 2009, nasa kasagsagan ng digmaan ng Iraq at ng USA. Naisipang magpa-deploy ni Nathan sa digmaan at inabot siya ng 6 na buwan. Gumanda ulit ang takbo ng buhay ni Nathan. Pagkatapos ng ilang buwang pahinga, ay pinili ni Nathan na bumalik ulit sa Iraq. Habang nasa Iraq si Nathan, ang kanyang asawa naman ay nakaisip ng paraan para malagpasan ang kanyang anxiety. Naiwan sa kanya ang 4 na anak at sa tingin niya ay kulang ang perang nahahawakan niya, kaya natatakot siya baka biglang mamulubi sila, kaya naghanap siya ng trabaho sa isang corporate credit card firm. Nag-aral din ito para magkaroon ng sariling negosyo. Pag nade-deploy ng matagal si Nathan ay naboboring naman si Michelle. Laging wala si Nathan at matagal kung babalik ito, kaya ang kanilang relasyon ay lumamig ng lumamig. Nawalay ng matagal si Nathan sa kanyang mga anak at asawa. Gustong-gusto ni Michelle na meron siyang kasama at nanlalambing sa kanya, kaya dito nagkaroon ng kabit, at ito ay si Michael Rudolph Rodriguez na kanya ring katrabaho. Si Michael ay 31 years old, gwapo, matipuno, magaling mambola at isa ring babaero. Ilang kaso na rin noong 2007 ang kanyang kinasangkutan, gaya ng pagnanakaw at falsifikasyon. Pero hindi maiwasan ito ni Michelle dahil sa mga lambing ni Sweet Rudy kung tawagin. Yan ang palayaw ni Michael sa kanilang trabaho. 2009 bumalik si Nathan sa kanilang bahay, pero ang dating malambing na mag-asawa ay wala na. Si Michelle naman ay nahihirapang magdesisyon dahil ayaw niyang bitawan ang 2 lalaki sa buhay niya. Lumaki ang mga bata na walang ama, pati ang kanilang ina ay busy na rin kung ano-ano ang mga pinaggagawa, kaya ang epekto ng mga bata ay hindi maganda kahit sa kanilang paaralan. Lubos na hindi maisip ni Nathan sa kanyang pagiging tapat at mapagmahal ay ito ang itutumbas ni Michelle sa kanya. Nagtrabaho si Nathan sa Las Vegas. Nagkaroon din siya ng sideline ng gabi. Ito ay nagtuturo ng baseball sa mga kabataan. Kahit doble-doble na ang trabaho at kita ni Nathan, ay hindi pa rin masaya ang dalawa. Hindi na maiiwasan sa mga mata ng tao, kapamilya at kung ano ang totoong nangyayari sa kanilang dalawa. Nagtataka na rin ang pamilya ni Nathan na kahit ang kanilang stocks ng pagkain at laman mismo ng ref ay walang-wala. December 1, 2010, 11:12 p.m. ay nakatanggap ng message si Mrs. Pite mula kay Rodriguez. Kumusta ka na? Sana ay okay ka lang. Ang ating kontrata bukas ay naka-final na. Kung gusto mong umalis ay pwede rin naman, magsabi ka lang. 11:19 ay nag-reply naman si Michelle. Ganito ang sabi niya. Ginising ako ng aking asawa. Sa tingin ko ay malilate siya sa pagpasok sa trabaho. Pasensya na kung ang ating kontrata ay napakagulo. Ilang buwan bago ang pagpatay kay Nathan ay gusto nang makipaghiwalay ni Michelle. Ngunit naisip niya na baka ayaw ni Nathan yon at hindi na siya susuportahan pinansyal pag nag-divorce na sila. Sumagi sa isip ni Michelle tungkol sa military insurance ni Nathan. Pag namatay si Nathan ay makakatanggap siya ng $650,000. Nakwento ito ni Michelle kay Rodriguez, kaya naisip nilang gawin ang krimen. Ngunit di nila ito magagawa nang sila lang. Kaya tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Corey Alexis Hawkins, isang 33 years old at may 9 na kaso na pagnanakaw. Agad naman tinanggap ni Hawkins ang kontrata. Ang kanyang bayad ay $20,000 o 1 million pesos sa ating pera. Sumali din sa krimen ang girlfriend ni Hawkins na si Jessica Austin, isang 23 years old, at si Shannon. Tinanggap ni Shannon ang 5% na offer ni Hawkins.
Si Shannon naman ay isang artista sa mga adult movies. Ang unang plano talaga ay barilin si Nathan sa kanyang sasakyan na Chevrolet Tahoe tapos idadrive nila sa malayo at iiwanan ang kanyang bangkay. Ang trabaho ni Jessica ay bumili ng mga magagamit sa krimen gaya ng gloves, car cover, at mga pabango. Ang trabaho naman ni Shannon ay magbigay ng maling impormasyon o alibay tungkol kay Michael. Pag tinanong siya ay sasabihin lang niya na kasama niya si Michael sa mga oras na yon. December 1, 2010, trinangkaso si Michelle at umuwi siya sa bahay ng 5:30 PM na hindi naman umuwi ng maaga dahil ang kanyang laging pag-uwi na galing sa beauty school ay 10:40 PM. Pagka-uwi niya ay naabutan niya si Nathan na tulog sa may sofa sa kanilang sala. Ginising niya ito at pinakyat sa taas at natulog ng dalawa. Yun na pala ang kanilang huling tulog na magkasama. Kinagabihan ay late na nagising si Nathan sa kanyang trabaho. Nakabihis na at pupunta na ito sa kanilang garahe. Ngunit may nakapark na sasakyan sa labas. Nakaabang na pala ang mga sospek at nakasakay sa Black Cadillac SRX. Ang mga sospek ay nakasuot ng gloves para hindi mag-iwan ng marka o yung mga tinatawag na mga fingerprints. Naisip nila na matalino si Nathan at dahil sa kanyang military experience ay hindi pwedeng harap-harapan nilang patayin kaya inabangan ito sa garahe. Habang nakatalikod si Nathan ay binaril ng 5 beses ni Michael sabay takbo sa kanyang sasakyan. Inalis at sinunog lahat ang mga damit at dinispose nila ang baril na nagamit para walang ebidensya. Pagkatapos ay nagpunta sina Michael at Shannon sa hotel para palabasing sila ay magkasintahan. Si Jessica naman ay naglinis sa kanilang apartment kung saan tumuloy ang lahat ng mga sospek. Dumating na ang mga pulis sa bahay ni Nathan. Si Detective Todd Williams ang nag-examine sa krimen. Nagtataka naman siya dahil ang mga wallet, cellphone at susi ng sasakyan ay andun lang. Kaya naisip niyang hindi pagnanakaw ang motibo ng sospek. Kinausap naman ni Detective Lori Anderson si Mrs. Paet. Nakwento niya rin na sila ay dumaranas ng financial problem kaya nagkaroon sila ng idea na malamang may tinatago si Nathan sa kanyang asawa gaya ng pagsusugal, paggamit ng bawal na gamot, o may karelasyon sang iba. Lahat ng aligasyon kay Nathan ay isang setup lamang. Kinuha ang cellphone ni Nathan ngunit walang laman ito kundi mga picture lamang ng asawa at mga anak nito kaya naisip nila na disenteng tao si Nathan. Patuloy ang investigasyon. May mga nakasaksi sa itsura ng sospek. Nakasuot ito ng brown na t-shirt at natukoy din ang itsura ng sasakyan na ginamit ng sospek. Pagkaputok ay biglang kumaripas ang takbo ng sasakyan. May mga lead na sila sa kaso. Nalaman agad ng pamilya ni Nathan ang nangyari sa kanya kaya agad-agad na nagbiyahe sila mula Guam. Mula sa Guam hanggang sa tahanan nila Nathan ay iyak ng iyak ang kanyang ina. Halos hindi makapaniwala ang ina sa nangyari sa kanyang anak. Pagkadating nila ay lumapit agad si Michelle sa ina ni Nathan at bigla itong nahimatay. Medyo nagtaka o nagduda sila sa pagkakahimatay ni Michelle dahil parang hindi naman daw totoo. Ganun din ang mga kinkilos nito. Kaya nag-imbestiga ulit sila at tinanong si Mrs. Paet tungkol sa sasakyang nakita sa labas. Nagulat ang mga pulis sa sinabi niya. Kamukhang kamuka daw ng sasakyan na yon ang sasakyan ng kanyang katrabaho na si Rodriguez. Natanong ng mga pulis sa kanilang sarili, bakit sinabi ni Michelle yun? Bakit kaya? Pero salamat sa kanya dahil ang puzzle ay unti-unting naayos. Naisip ng mga investigador na may pinagtatakpan si Michelle. Tinignan ang background ni Michael at nalaman na napakarami na pala itong kaso. Tinanong nila ito at sinagot naman niya ito ng mahinahon. Sinabi niyang bandang 9 PM ng mga oras na yon ay nasa supermarket para maggrocery siya at may nakilala siyang babae. Ito ay si Shannon. Tumagal ang pag-uusap nila at tumuloy sila sa isang hotel. Sinabi niyang dumating sila ng mga 11 PM sa hotel. Para maniwalang mga pulis ay tinawagan si Shannon. At sinabi namang totoo ang lahat ng sinabi ni Rodriguez. Sunod na aksyon nila ay i-examine ang cellphone ni Mrs. Paet. Dito nila nalaman ang mga usapan nila Michelle at Michael. Pati ang mga message ng nakaraang taon ay nakita nila. Nakita rin nila ang mga planong pagpatay ng dalawang lalaki kay Nathan. Pero kulang pa ang ebidensya kaya pinalaya muna nila si Michael pansamantala. Binalikan ulit nila si Michelle para tanungin pero makikita sa mga aksyon o mata ni Mrs. Paet na talagang may tinatago ito. Napaamin nila si Michelle na may relasyon sila ni Rodriguez. Ganun din ang kanilang mga planong pagpatay kay Nathan.
Nasabi niya rin dahil sa perang makukuha niya pag namatay si Nathan. Gustong ipatigil ni Mrs. Pyatt ang pagpatay sa kanyang asawa, kaya binura niya ang alarm clock para hindi magising at umalis si Nathan. Pero hindi naniwalang mga pulis sa kanyang sinabi. Biglang sumulpot si Shannon sa police station at pinahayag niya dito na nagamit lamang siya. Inamin niyang pinagtakpan lamang niya ang mga ito at sila Rodriguez ang pumatay kay Nathan. Umamin siya dahil natatakot na rin siya na baka pati siya ay idamay at patayin siya ng mga ito. Ito ang mga sinabi niya. Lumapit si Jessica sa akin at humingi ng tulong. At ang gagawin ko lang ay pagtakpan si Rodriguez sa kanyang ginawa. Natatakot na ako. At ito lang alam kong paraan para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Mr. Pyatt. Yan ang isiniwalat ni Shannon sa mga pulis. Ang mga sinabi ni Shannon tungkol sa oras na pagpunta nila sa hotel ni Michael ay totoo. Nakita nila ito sa CCTV. Dumating sila ng 11:40 PM, hindi gaya ng nasabi nila nung una na 11 PM. Dito na rin nabanggit na kasama sila Hawkins at Jessica at umamin na rin ang dalawa. December 9, 2010, inilipat ang mga labi ni Nathan sa Guam. December 15, 2010, ginawa ang pagdarasal kay Nathan sa St. Francis, Tamuning, Guam. Nagbigay ng pagpupugay ang militar sa libing ni Nathan. 36 na motor din ang nagmarshal sa kanyang libing. 6 na officer ang bumuhat sa kanyang ataol at may nakapatong na US flag. Nagpaputok din sila ng 21 shots para kay Nathan's farewell. December 8, 2010, nakulong sila Michael Rodriguez, Corey Hawkins at Jessica Austin. Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Walang parol ang makukuha ang mga ito. Kinabukasan ay hinuli rin si Mrs. Pyatt. Walang nagawa si Mrs. Pyatt kundi tumingin lang sa mga pamilya ni Nathan at umiyak. March 2016, bago ang final sentence ni Mrs. Pyatt, humingi ng kapatawaran si Mrs. Pyatt sa mga magulang ulit pero hindi na siya pinakinggan. Sinabihang lalayo sila at pati mga anak nito ay lalayo sa kanya at ayaw nilang makita o malaman tungkol sa ina nilang mamamatay tao. Yan ang masalimuot na kwento ni Mr. Nathan Pyatt. Kung gusto niyo ng mga kwentong ganito ay pasubscribe na lang po at pa-share. Salamat at God bless.